Hello guys, welcome back sa ating channel. Nakita nyo naman ang ganda ng view, 'di ba? Pero gaano nga ba kahirap puntahan 'yan? Or mahirap nga ba talaga? Baka ako lang yung nahirapan. So sa ngayon, binabaybay natin Lipa to Chaong Road at kasalukuyan na tayong nandito sa bayan ng Padre Garcia. So yan, lugar ng mga baka. Joke lang, hindi pala. Basta madami daw baka dyan. So ayan, mabilis lang yan, dire-diretso, kaya medyo pina-fast forward natin dahil yung pupuntahan nga natin ay sa Lobo, Batangas pa. At nung araw nga na to, nakausap namin yung owner ng campsite at dito kami pinadaan. May nakikita naman akong ibang way sa maps, pero mas na-recommend nila na dito dumaan via Lipa, then San Juan, and then after nun San Juan, Laia, and then Lobo. So ayan, dito nasa maps naman to, madali lang, pasok lang kayo. Ito parang bypass road lang to, dun sa lugar na yan. Parang yung pagdiretso yung kanina is center nila basta, pero instead of diretso, liko tayo dito. After nito, dire-diretso na lang ulit. So yan, ayun nga, sabi nung owner nung campsite, mahirap daw kung doon kami dumaan sa isang way, which is yung opposite way nito. Kaya nag-follow kami syempre para walang hassle. So ayan, ngayon nandito na tayo sa San Juan. Nakikita nyo na yan. Yan. So ayan, I Heart San Juan na. And then dire-diretso lang tong daan na to. Actually doon lang kami sa bandang Lipa area na traffic, and then after noon wala na, halos dire-diretso na. Pero sa lugar na to parang hari ng kalsada ang tricycle, napakadami. Kaya and then busy din yung kalsada, kaya parang delikado. So ingat kayo kasi minsan yung tricycle pag nakakita ng pasahero, bigla-bigla na lang kumakabig ng walang pasabi or walang signal. Kaya ingat kayo sa mga ganang klase ng daanan or dyan sa ganang kondisyon ng highway. So yan, dire-diretso lang din to. Madali pa na part dito, kaya lang masyadong ka-challenge kung yung adventure ang hanap nyo. Pero pagdating na dun sa Laia na part, ayun na, nandun na yung masyadong mahirap. So ayan yung tourism office ng San Juan. Hindi ko alam kung anong dinadaanan dyan. Sa mga nakakaalam, paki-comment na lang sa baba para naman sa kaalaman ng iba. Pero dahil hindi naman kami dyan pupunta, nilagpasan lang namin, kaya dire-diretso lang kami dito. So ito, nasa mapa pa din. Pero yung yung daan papuntang campsite nasa mapa din. Pero mayroong mga part na talagang masasabi ko na mahirap kung sa mga sasakyan na mababa, dahil hindi mo aakalain na highway pala iyon, dahil may mga rough road, tapos ang daming kurba. So ito, parang nalalapit na tayo. Natatanong nyo na yung mga mabundok na part dito. Yan, ito na yung part ng Laia na maraming resort, pero lampas lang kami dyan dahil iba yung trip namin sa araw na to. Camping kami. Kami naman, mature na mga campers pa lang. So hindi pa talaga ganun ka-expert sa camping. Kaya yung mga pinipili namin na campsite medyo pang beginner. And ayun, medyo ang dami din natin na tutunan sa pagka-camping dyan. Maganda yung place. Ang mga natutunan ko lang ay sa cooking. Kailangan may windproof na cooking kasi kami may portable stove, pero nahirapan kami magluto dahil hindi namin in-expect na ganun pala kalakas yung hangin doon. So unstable yung apoy na ginagamit namin. Ayan, nandito na tayo sa rough road. Kita nyo naman yan, binutas na bundok. So ayan, balik tayo dun sa mga natutunan ko. Yung pangalawa, yung pag-setup nung tarp or nung tent muna. Kasi mahalaga mai-anchor natin. Well, doon sa part na yun, prepared kami kasi meron kaming mga pegs na mahahaba para i-anchor yung tent sa lupa. Kasi kung wala yung mahaba ng mga peg para
i-anchor yung tent nyo. Madali siyang mabubunot or madaling hahanginin yung tent nyo. Yung sasakyan naman natin, wala siyang side owning kasi hindi naman talaga siya yung extreme na pang camping na sasakyan. So ginagamit din natin siya sa kabuhayan. Kaya hindi natin pinakakabitan ng ganun. Yun yung side owning. Kaya dito, meron kaming tarp na kinakabit. Parang side owning din siya pero manually mo ikakabit. Hindi siya yung madaling hilain lang. So that time, dahil nga sobrang lakas ng hangin, hindi ko siya na-install. Talagang parang pupunitin lang ng hangin. Hindi dun sa part na pag-setup pa namin. As in, malakas siya. Though yung campsite, may mga nakapag-occupy na kasi nung part na nag-setup sila ng mga tent nila. May mga puno pa ng nyug, so medyo may windbreak sila. So mahalaga yung ganun din. Paghanap ng spot na hindi ka exposed sa mahangin na lugar, maganda may mga windbreak ka or meron kang masisilungan para may lilim din, hindi ganun ka-direct yung araw. So yun yung iba sa mga natutunan ko dun sa camping namin na yan. So siguro to be prepared din, maganda meron tayong mga repair kits, especially sa mga tent natin para prepared tayo in case na magkaroon ng mag-change yung weather doon sa area. Kasi ganyan, kung mahangin tapos na punit yung tent mo o yung tarp mo, maganda meron tayong mga pang-dikit para at least may survive natin yung mga araw na nagka-camping tayo or hindi tayo mabasa. So ayan, mahalagang maging prepared tayo sa mga ganoon. Ang isa pa, weather check din siguro. Kami naman nag-weather check kasi yun din yung isang factor namin. Ayaw namin masyadong mahirap kasi nga beginner kami. Kaya minamake sure din namin na maayos. Meron din kaming napag-campingan doon sa Batangas pa din. Napaka-fair ng weather. So parang yun, as in basic yung camping namin. Maganda lahat nung from setup hanggang sa umalis kami, okay naman. So yan, dito malapit na kami sa campsite nito. Nakita nyo, ito highway to, rough road, kaya kung mabababa yung sasakyan nyo, matatagalan kayo dito. At nakita nyo na yung part na yan, nasa dagat, diba? Ang ganda ng view dyan, kaya selfie muna tayo, picture muna. Okay, balik sa daan. Yan, ito medyo dinilim na kami. Hindi rin namin natansya yung oras dito kasi naipit kami sa traffic. Kaya expected namin mas earlier pero inabot na kami ng dilim dyan. So yan, kung ganyan naman dinilim, may mga dala naman kaming ilaw. Kaya okay din. Ayun, yung may mga basic naman kami na camping gears, upuan, table, pangluto, tutulugan, yung bed, yung tent. So yun, medyo prepared kami pero inaaral pa din namin. Pero teka muna. Yan, kakadaldal natin. Tiningnan ko lang yung mapa dito at doon ko na-discover na naligaw na pala kami dahil bigla nang lumayo yung position namin doon sa location na pupuntahan namin, kaya atras muna kayo and siguro hanggang dito na lang muna. Hanapin lang muna namin yung daan. Kita-kita tayo sa next na vlog. Salamat!